Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang awit ng pastor. Isang mapagpalang umaga po, Ama. Ama, narito po ang mga lingkod na iyong pinili. Hinugod sa bunto ng karamihan upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang, maging ito'y sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po, Ama, patawad. Ama, maraming salamat sa buhay na may kagipat na kalakasan, sa gabay at patnubay, sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan.
Ama, hinihiling po namin na bless mo ang bawat isa na iyong gagamitin sa gawain na ito. Pinukog mo mula sa taluktok ng aming ulo hanggang sa dulo ng aming talampakan ang iyong banal na Espiritu, lalo-lalo na Espiritu ng karunungan. Kung anuman po ang aming sasabihin, naaayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin upang ikaw po ang aming may taas, hindi po ang aming mga sarili. Ama, mga kapatiran na wala pa rito, pawiin mo ang kanilang daraanan upang makarating po sila rito ng mapayapa. Ama, inihiling din po namin ang mga kapatiran na may mga karamdaman, maging ito sa labas, sa loob ng paggamutan. Patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kanilang lubusan na kagalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat. Ito po ang samot dalangin namin sa pagkamis na pangalan na iyong buktong na anak ng aming Panginoon si Kristo, kaysa ng kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ama, aawitan pa po namin, awit ng langit. Lord, hilay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo, Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo, Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, sa walang hanggan, siya nawa. tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Dadako na po tayo sa pagbasa ng ating Ebanghelyo. Pagkaloob po natin sa ating kapatid, Sister Mira. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sumakinawa, pagpapala at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mabuting balita ng kaligtasan ayon sa aklat ni San Mateo. Magpausin sa iyo, Panginoon. Pagbasa ayon sa aklat ni San Mateo. Babala sa mga bayang ayaw magsisi. Noong panahong iyon, pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa ni Aaron. Sapagkat hindi sila nagsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, kawawa kayong mga taga-Corazin, kawawa kayong mga taga-Bethsaida, sapagkat sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo. Matagal na sadang nagdamit ng sakot o sa abo ang mga taga-roon, bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay mas kahabagan pa ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa sa inyo. At kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung ang Sodoma ay ginawa, ang himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang iyon at magpasa hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa sa inyo sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin at isang mapagpalang baptis po ng umaga sa ating Diyos na buhay, sa kabanal-banalang Espiritu Santo at sa ating pumahal na Ina, gayon din po sa ating lahat na tumugon po sa panawagan po ng ating Panginoon sa oras at araw na ito. Sa ating pong mga elder na narito po, kay Sister Baby de Guzman po at kay Brother Tony sa mapagpalang baptis po ng umaga. Gayon din po sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay po sa atin sa pamamagitan po ng live streaming through online. Mahaba po ang kamay ni Lord. Amen. Kaya-kaya niya po ang bawat isa. Mabuti na bawat isa sa atin. Lalo-lalo na po ang mga lingkod niya na patuloy na sumusubaybay sa kanyang gawain araw-araw. Ngayon din po sa ating spiritual advisor na patuloy na gumagabay at ginagamit ng Panginoon para sa ating lahat. Sa ating spiritual advisor na Father Reverendo Father Mervin Castro. Isa magpapalang umaga po sa ating spiritual advisor. Nawa, nasa mabuting kalagayan po siya araw-araw. Tunay nga po sa ating Ebanghelyo, tunay nga po na nakakatakot ang pinapahatid na mensahe po ng ating banal na Ebanghelyo sa araw na ito. Sabi nga po, sinabi po dito, ang pagtuligsa po ng ating Panginoong Jesucristo sa bayan ng Corazin, Bethsaida at Capernaum. Tunay nga po na, nakita na ni Lord sa kanilang lahat ng himala, pero hindi po sila nagsisi at hindi po sila tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Tunay nga po na ang gusto po ni Lord ay tumalikod po tayo sa ating mga kasalanan. Gusto niya po lang po tayong ituwid. Ayaw niya po tayo kasi mapahanga. Tulad ng mga taga-Sodoma po. Tunay nga po na sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon, marami po tayo inaalay, marami po dapat tayong talikuran. Una-una po, di ba po, dapat na po linisin. Hindi po natin dapat linisin yung palabas natin kaanyaan. Bagkos, ang una po natin linisin ang ating mga puso. Dito po nagkasimula po ang kalinisan sa ating mga puso. Pag malinis po ang ating mga puso, makikita po yan sa panglabas nating pagkatao. Tunay nga po na ang ating pong Panginoon ay nagbibigay babala. Tulad po ngayon, sa panahon po tayo ng pandemic. Parang isa na rin po itong babala po sa ating lahat.
Nagkakagulo na rin po ngayon sa Israel po, may mga gera na po sa iba't ibang parte ng ibang bansa po, di ba po? Tunay nga po, ito po isang babalala po sa atin ating Panginoon na tayo magbalik loob at magsisimula po sa ating mga kasalanan. Magbalik loob na po tayo sa ating mga Panginoon, sa ating pong Panginoon. Tunay nga po, magbalik loob natin sa ating Panginoon, hindi naman po niya tayo tinitignan sa ating mga kasalanan. Bagkos, tinitignan niya tayo kung paano tayo magbalik loob at sumunod sa kanyang banal na kalooban. Tulad po nga po, diba, sabi ko dito, mas mapapalad pa daw po ang mga taga Sodoma sa pagdating ng pagbubuo. Di ba po, sa panahon po na Sodoma, sa panahon po ni Lot, di ba po, na napaulan po si Yahweh na asupre. Dahil lubhang napaka, ng mga tao, makasanlibutan na po talaga ang mga tao. Tunay nga po na ang tanging niligtas po lang ng ating Panginoon ay si Lot ang kanyang pamilya. Tunay nga po sa pagsunod po ni Lot na talagang ayaw niya mang pong iwan yung bayan ng Sodoma, pero taga po halos hilahin po siya ng dalawang anghel na sumundo na nadala ng ating Panginoon sa Sodoma dahil po gunawin po ang Sodoma, di ba po? Kasi nga po, sobrang ang makasalanan ng mga tao. Tanging si Lot ang kanyang pamilya lamang po ang kanyang iniligtas. Pero dahil sa katigasan pa rin po ng ulo ng asawa ni Lot, sabi po ng anghel, pag umalis kayo, tuloy-tuloy kayo, huwag na kayong lilingon pa. Pero anong ginawa ng asawa ni Lot? Lumingon po siya. Kaya po siya naging haliging bago. Tunay nga po sa pagsunod po natin sa ating Panginoon, huwag na po tayong sumuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil wala naman pong gusto si Lord kundi ang mailigtas po tayo, di ba po? Iligtas tayo sa kapahamakan. Ang tanging hiling po sa atin ni Lord, manalangin po tayo ng taos po sa ating mga puso. Huwag po yung mananalangin lang po tayo na parang wala lang, parang nakiusap ka lang sa tao, di ba po? Kailangan po, pag tayo nanalangin talaga yung puso natin na nakikipag-usap po sa ating Panginoon. Dahil po kung anong po mga nilalaman ng ating mga puso, anong po ni Lord yan, wala po tayo may lilihim sa Kanya, di ba po? Kaya katantad po tayo lahat sa Kanya. Buhok po nga natin bilang ni Lord, di ba po? Kaya po, huwag po tayong mag-alinlangan na lumapit po sa ating Panginoon. Huwag po talaga ngayon kailangan na po natin talaga lumapit po sa ating Panginoon. Sa mga nangyayari po, sa mga paligid po natin, nandiyan po yung pagputok ng Bulkang Taal na naman po. Tunay nga po ng kaguluhan. Talaga po na nangyayari na po ang lahat na nakasaad po sa banal na kasulatan. Nangyayari na po talaga, nagkakagulo na po ang buong mundo, di ba po? Tunay nga po na, ito na po ang panahon para talikdan po natin ang ating mga kasalanan. Sumunod na po tayo sa kalooban po ng ating Panginoon. Dahil ang kalooban po ng Panginoon, yan po ang magliligtas po sa atin. Yan po ang ating pag-asa. Yan po tayo nakasanalay ang ating mga buhay. Sa Kanya po lang po tayo lalapit dahil siya po ang ating kaligtasan. Siya po ang ilaw sa mga buhay natin na madidilim po. Nilalabas niya po tayo sa buhay natin sa kadiliman. Hinahayag niya po tayo sa kaliwanagan. Dahil gusto po ng ating Panginoon, binibigyan niya pa po tayo ng panahon, pagkakataon, upang posisiyan lahat ng ating mga pagkakasala at magbalik loob na po tayo sa Kanya. Tunay na napakasarap magbalik loob kay Lord. Dahil hindi niya po tayo pinababayaan. Tulad nga po ngayon, di ba? Magdadalawang taon na ang pandemic, pero salamat kay Lord, narito pa rin po tayo lahat. Malalakas at buhay po, di ba po? Kaya yung po, ang pandemic na ito, isang mensahe na po sa ating Panginoon na dapat po tayo magbalik loob na sa Kanya. Na wala po tayo itong lalapitan at tatawagin kung hindi siya daw po. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil binigla po kami kahapon. Akala ko mga 3 months pa po kami sa lugar namin. Pero binigla po kami na hanggang 26 na lang po kami sa lugar namin. At bigibain na po kami. Tunay nga, salamat kay Lord kasi kahit paano, tinulungan niya na po kung makapaghandang saan kami pupunta. Ang anak ko po, masakit, mahirap lang po na mapawalay sa mga bahagi sa buhay kasi mula pag silang ng mga apo ko, kasama ko na sila. Kaya kakalayo-layo na kami ngayon. Yung anak kong panganay, pupunta siya na Santa Maria, Bulacan. Ako mapapunta sa lugar ni Sister Lisa. Doon ako nakakita ng bahay sa malapit ni Sister Lisa sa 8th Avenue. Tunay nga, kay buti-buti ni Lord kasi bago dumating itong Pecha 26 talagang pinaghanda niya na pa kami. Meron na kami tahanan na malilipatan. Tunay na, kay buti-buti po ni Lord talaga. Wala siyang lingkod na pinakaya. Kaya po, bilang mga lingkod ni Lord,
Tunay nga po na kahit na po tayo lingkod ni Lord, alam po natin sa mga sarili natin na hindi pa rin po tayo lubusang nakakasunod sa kalooban po ng ating Panginoon. Kaya magbago na po tayo hanggang may panahon pa po na nakakaloob sa atin ng ating Panginoon. Grab na po natin yung pagkakataon na yan. Huwag na lang po natin pakawalan po po yan kasi yan na lang po ang kaisa-isang makakapagpaligtas sa atin. Ang sumunod sa kalooban po ng ating Panginoon. Huwag na lang po tayo sana matulad sa Sodoma na talagang usok na lang ang nakiran. Nakita na usok na lang ang natira sa bayan ng Sodoma. Nakakatakot po. Tuloy po nakakatakot ang mensahe po ng ating banal na ebanghelyo. Kaya sana po nawa loobin ni Lord na tayo lahat na kanyang mga anak ay magbalik loob na sa Kanya. Yun lamang po sa magpapalang umaga po sa lahat ng natin na Panginoon. Ay naman po tawag luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon, mapakailanman, magpas sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, na Anak. Ngayon naman po tawagin na po natin ang mensaherang pinadala po ng ating Panginoon, ng ating pong elder, Sister Baby Bicusman po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, awitan po natin. Holy Spirit. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world with your love. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach up and touch the world with your love. Amang banal na kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming salamat Lord sa kalakasan. Patuloy pinagkakalob sa amin lahat. Tunay nga Panginoon na hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan kahit ang kami nagkasal. Kaya patuloy po kami humingi ng kapagatawas. Humingi ng patawad Panginoon. Na ano man ang nagagawa namin mga pagkukulang, kasalanang maliit, kasalanang malaki Panginoon, sa lahat ng aming iniisip, sinasagay at pinagawa. Patawarin mo kami lahat, Panginoon. Patawad, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, muli narito ako sa iyong harapan kung paano ako, Lord, sinusubo sa gitna ng asumuban. Lord, patuloy mo akong bigyan ng katapangan, Panginoon, kalakasan at kalooban, Panginoon. Upang lahat ng mga puputawi sa aking bibig, Panginoon, Ikaw, Lord, ang gagawin sa akin. Patuloy ko ibubuka, Lord, ang aking mga bibig, ang aking labi, Panginoon, at Ikaw ang magsasalita para sa akin. Patuloy akong humihingi ng tulong sa iyo, humihingi ng gabay, Panginoon, na nawa, Lord, sa oras na ito, pangunahan mo ako. Nawa ang banal mong Espiritu Santo ang siyang maghalit mangusap sa akin. Sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Holy Spirit, Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch
magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Sabay-sabay po tayong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Una po, isang magandang umaga sa ating Panginoon, sa ating malay ng Birhen, sa kabanal-banal ng Espiritu Santo sa inyo pong lahat. Ganon din sa lahat ng nanonood ngayon, sa lahat ng grupo, sa lahat ng chapter. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello! Hi! Hello. God is good All the time. and all the time. God is good. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang ating pong mensahe ngayon ay mabuting pamamahala. Hello. Hi. Okay lang kayo? Masaya pa kayo? Amen. Bawal ang malungkot. Kailangan laging masaya. Lagi na. Dapat dinarama natin ang pag-ibig ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. Dapat laging nasa sa atin yan. Amen? Amen. Pag nasa gawain na tayo ng Panginoon, lagi natin isa-isip, tayo'y manggagawa ng Panginoon. Tayo'y trabahador ng ating Panginoon. Kaya dapat lamang na ipinagkakalob sa Kanya ang pinakamataas na papuri. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mabuting pamamahala. Sabi po sa Filipos 3:20 hanggang 21. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Kristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat Palakpakan sa natin ang Lord. Panginoon. Yan sabi niya. Babaguhin niya ang ating katawang lupa. Yan. Katawang lupa. Ano ba yung katawang lupa? Yung katawan natin ngayon, di ba? Babaguhin ang ating Panginoon. Nagbago na ba tayo? Amen. Parang hina ng amen. Nagbago na ba kayo? Amen. Salamat sa Diyos. Sabi nga, management of trust. Yan. Trust. Pagtitiwala, di ba? Meaning management of something na ipinahiram. Hindi atin. Mabuting pamamahala ng mga bagay-bagay na pansamantalang ipinaubaya sa atin. Yan. Ano ba ang mga pinahihiram sa atin ng ating Panginoon? Yan. Ano yun? May meeting? Hindi. Pinapatawa ko lang. Hello? Pasensya na po kayong aga po. Yan. Yan na. Makinig po tayo. Kasi minsan nawawala yung trust. Totoo hindi. Pag nagwawala na ang trust, nagdudulot ng kaguluhan. Pagkabaha-bahagi, pagkampi-kampi. Kailangan nandun yung trust natin kay Lord. Amen? Amen. Yan. Ano ba yung mga bagay na ipinahihiram sa atin? Unang-una, oras. Time. Sabi nga, ang oras ay hindi natin pag-aari. Ito'y pinahihiram lang ng Diyos. Pinahihiram sa atin para may ma-achieve tayo. Sa hiram na oras na bigay dito sa atin sa lupa, dapat tayong maipanganak na muli. Sabi po sa John 3:3,
Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipinanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat. Sabi po, sayang ang oras ng isang tao. Ano yung maingay? Ay, nag-e-echo. Kala ko meron pa kong music. Ano ba meron akong background? Sorry. Kasi naririnig ko. Nadi-distract. Yan. Kala ko pinapakanta ako ni Lord. Hindi pa oras para kumanta ako kay Lord. Yan. Yan. Sabi nga, sayang ang oras ng isang tao na ipinanganak sa lupa na nabuhay ng 20, 30, 50, 70, 80, 80 taong gulang at sa hinahaba-haba ng panahong yon ay hindi siya pinanganak na muli. Namatay siya pero hindi siya napunta sa langit. Yan. Ang oras ang dapat unang gamitin para ma-save ang tao. Yan. Oras daw. Kaso pagdating sa oras, paksak tayo. Hello. Totoo hindi? Totoo. Di ba natin kayang baguhin? Kasi tinitignan ni Lord yung aga natin, yung pagka-prepare mo sa gawain ng Panginoon. Diba? Dapat nag-uumpisa na tayong mabago ng mabago araw-araw. Diba? Kaya nga may kanta eh, diba? Binabago niya ako araw-araw. Pero parang hindi, parang nakakalimot ako araw-araw. Nakakalimot. Diba? Parang umattend ka ngayong bukas, iba na naman. Yan. Sabi nga, para magkaroon muli ng buhay, makilalang si Jesus ang tagapagligtas. Tanggapin siya bilang Panginoon. Amen? Amen. Kasi pag hindi natin tinatanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas, hindi naman natin sinusunod yung utos niya. Lagi natin sinasabing, Panginoon, Panginoon. Pero hindi mo naman sinusunod ang pinag-uutos ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi po sa Mateo 6:33, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag sumakitan na pagharian kayo ng Panginoon, pinaghaharian ba kayo ni Lord? Amen. Uy! Amen. Bakit di kayo makasabi? Pinaghaharian ba kayo ng Diyos? Amen. Bakit ang tumal yung sumagot? Pangalawang verse pa lang, lupay-lupay na. Amen. Parang galing sa gera, nang lulupay-pay. Di ba? Ako nga ang aga ko. Pwede ba maaga pag ako yung naka-assign? Para nakaka-uwi ako ng maaga. Hello. Ay, taga rito lang kayo. Ang tatanghalin nyo pa dumating. Yan. Trabaho pa kayo ng trabaho. Pagdating na lang. Yan. Unahin muna natin si Lord. Amen. Amen. Yan. Pasensya na kayo sa akin, ha? Kasi gusto kong maaga tayo. Alam nyo ba pag maaga kayo sa gawain ng Panginoon, nabibless na agad lahat. Nasa baba pa lang kayo, maaga kayo dumarating. Ginagabayan na kayo ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kasi sabi niya, itong mga anak ko, aga dumarating. Imbis na may gagawin sa bahay, inuna ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya lang lagi kayong late. Ewan ko sa inyo. Sabi nga, kailangan lagi tayong pinaghaharian ng Diyos. Kaya tayo dinadagdagan ng araw at oras sa buhay para madagdagan ng ating kabanalan. Yan. Yan ha, tignan nyo. Kaya pala tayo dinadagdagan ng araw at oras para madagdagan ng ating kabanalan.
sayang ang oras. Una, kung hindi naging Kristiyano, makakamatayan na hindi naging Kristiyano. Amen? Amen. Yan. Pangalawa, naging Kristiyano nga, hindi naman umasenso ang kabananan. Sayang ang oras. Yung mga nagbabackslide, sinasayang ang oras. Yung mga nagtatampo, sinasayang ang oras. Yung mga naghihinanakit, yung mga nagagalit, sinasayang ang oras. Amen. Amen. Umaakyat na. Hindi lang siya tumigil, umatras pa. Amen? Amen. Hello? Hi. Kaya nga sayang. Umaakyat na tayo pero nagalit ka, naiis ka, nagtampo ka. Sayang. Sayang ang kabanalan. Di ba? Hello? Hi. Kala ko pag-upok na yung mic. Kaya nga sayang yung panahon. Di ba? Kaya tayo dinadagdagan ng buhay, ng oras, ng panahon. Kasi gusto ng Diyos maging banal tayo, hindi pasaway. Amen? Amen. Pero sabi nila, eto na naman yung sermonita. Masarap. Sermon na sermon. Di ba? Hanggat di tayo nababago araw-araw, wala. Sayang yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kung nandyan pa yung dati nating ugali, kailangan unti-unti alisin na natin yung mga pasan-pasan natin, yung mga dala-dala natin. Ano-ano yun? Hinanakit, galit, puot. Pag meron tayo niyan, hindi tayo makakadiretso eh. Pag lagi konting naiinis tayo, nagagalit tayo. Kailangan, kung dire-diretso tayo, aakyat tayo. Saan tayo aakyat? Saan? Sa langit. Kala ko sa hagdan. Yan. Kaya dapat, kung gusto natin maging banal, dagdagan natin yung ating pagpipigil sa sarili. Amen? Amen. Yan. Sabi sa awit 90, 90:12. Yan. Yamang itong buhay namin maikli lang sa panahon. Italim sa isip namin upang kami ay dumunong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Yan ha. Itanim daw sa isip upang kami dumunong. Pero parang hindi dumudunong. Parang nagiging parang hindi nakukuha. Sabi nga ni Brad Sento kanina, basahin kaya nila yan. Saan ba yung pinababasa? Pedro 5:2. Sabi ko, Brad, di naman nila naiintindihan eh. Kahit basahin nila yun ang basahin, hindi sila makakaunawa. Kasi, ayan, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito. Binasa ko na talaga. Nang maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais. Ano ba yan? Yan ang nais ng Diyos. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Amen. Wala kayo bayad dito. Amen. Kung loloobin ng Diyos, dadalo tayo sa gawain ng Panginoon. Kung loloobin ng Diyos, malakas pa ako, maglilingkod ako sa Panginoon. Amen. Hello. Wala na. Kailangan na ng pamilya. Hello. Ang iba, kasi ang Diyos ang magsusukli sa atin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ang biyaya, pagpapala, pagsumusunod sa Kanya. Amen?
Amen. Tagal kasi ng mic. Hello? Yung magtutulik po sa amin ng mic, ang tagal. Ayusin lang. Pwede po bang dalian? Yan. Yan na, kailangan maging marunong tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi pwede rito yung bobo. Kasi pag naglilingkod ka sa Panginoon, tumutulong ka. Tumataas ang level ng iyong karunungan pagdating sa Panginoon. Amen? Amen. Pero pag wala kang natututunan, di ba bobo? Pero kung may natututunan, dumudunong tayo, binibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Sabi nga, kung patuloy na mag-aaral, dapat mas lumalapit ang graduation. Yan. Hindi pa palayo. Sayang ang oras. Dapat may ma-accomplish. Dapat may mga ma-accomplish tayo. Sabi nga, ang buhay daw ay parang usok. Usok lang na lumalabas sandali at pagkatapos ay nawawala. Amen? Diba? Ganyan ang natin, buhay natin. Minsan ako nagsasalita ako sa inyong harapan. Tapos mababalitaan nyo, ay, si Sister Baby namatay na. O diba? Ganun lang. O, sino natatakot dito mamatay? Taas ang kamay. Wala nang natatakot. Talaga Baka mama sabi mo, hindi ako natatakot. Lord, wag mo na kayo. Alam ko, iniisip nyo, no? Kunwari lang kayo. Di ba ay maliit pa yung anak mo. Di ba nakakatapos ang mga anak ko? Wala pang trabaho mga anak ko. Yung asawa ko, hindi ko pa nasasama sa gawain ng Panginoon. Ang dami nating di ba? Totoo. Ready na kayo kunin ni Lord. Amen. Siguro kaya ayaw niyang magpakabait. Kasi yung mababait, kinukuha agad ni Lord. O, diba? Pag daw mabait, pero hindi Meron ding hindi mabait na kinukuha agad ni Lord kasi ayaw niya magkasala pa siya. Diba? Yan. Sabi sa Santiago 4:14, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandali na lumilitaw at pagdakay nawawala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi nga, we must good steward of time. Yan. Ang oras ay dapat ginagamit sa tama. Pag ito'y lumipas na, hindi na ito maibabalik pa. Walang oras na bumabalik. Pag sinayang ninyo ito, it is forever sayang. Amen. Amen. Dapat hindi sinasayang. Hindi ka agad nagagalit. Kasi minsan pag nagsasalita tayo ng masakit, hindi mo na pwedeng bawiin uli yun. Magsusorry ka na lang ng magsusorry. Pero nasabi mo na, nabigkas mo na sa labi mo. Nakasakit ka na ng kalooban ng kapwa mo. Amen. Amen? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung ano yung dapat natin sabihin bago tayo magsasalita. Kasi baka mamaya, marami na tayo na damage na tao sa kasasalita natin. Amen? Amen. Yan. Ano yung pangalawang pinahiram? Talent. Yan. Ano yung talent sa Tagalog? Talento. Karunungan. Yan. Talento. Yan. Sabi sa Santiago 1:17, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan man sa dilim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat ng talent ay galing sa Diyos. Pahiram sa atin ng Diyos. Dapat pag isinoli natin, dapat may kita ang Diyos. Amen? May interest, may tinubo, may nangyari sa talent na iyan. Diba?
Kailangan pag sinoli natin yung katalinuhan natin, yung karunungan natin sa Diyos, dapat may tubo si Lord sa atin. Hindi ang tubo mo yung lagi ka nagtatampo, nagingit-ngit, nagmamaktol, parang batang maliit. Yan. Ano ang talent ninyo? Ano man ang talent nyo, gamitin nyo yan sa Panginoon. Amen. Kung ang talent mo, kumanta, edi kumanta ka ng kumanta. Hello? Hi. Pero wag kang aatin sa ibang gawain, ha? Amen. Amen. Kung dito ka tinawag ng Diyos, dito ka. Hanggang sa huli, dito ka. Oo. Huwag yung palipat-lipat, parang ibon. Tama daw. Amen. Sabi ni po. Tama daw. Amen? Amen. Kasi minsan, may talento na tayo eh. Kaya minsan, binabawi ng Diyos eh. Kasi palipat-lipat tayo ng dapo. Hindi masama na umatin tayo sa ibang gawain. Yan. Magpaalam tayo. So may aatinan kayo, magpaalam kayo. Brother Tony, andito lang si Brother Tony. Message nyo siya, text nyo siya. Brother Tony, aatin ako dun. Sa SOC. O, hindi matin. Pero yung nandito ka na, palipat-lipat ka pa ng sanga, parang wala kang sariling bait. Amen? Amen. Sabi nga, sama-sama, pasakop kayo sa namumuno sa inyo. Nagpapasakop ba kayo pagkaganon? Di ba hindi? Pinahiram lang yung talento na yan, baka binawi ni Lord yan. Alam nyo ba dati? Doon sa dati natin, merong isang manggagawa doon, napakagaling, napakatalino. Ang galing niya magsalita. Bata pa siya. Parang ano siya, parang batang Brother King. Kasi ang tanda ko na sa gawain no, kaya alam ko na lahat. Nakita ko sila, kung paano sila magsalita, kala mo talaga, itong tao na to, pag binasa niya yung Ebanghelyo, magsasalita na yan, dire-diretso. Kala mo ba may binabasa siya? Eh ako nga nagbabasa eh. Siya wala siyang binabasa, pero maririnig mo ang tinig ng Diyos sa pamamagitan niya. Talagang, kung talagang hahanga ka talaga, kasi napakagaling niya magsalita, napakagaling niya mag-talk. Pero sa isang iglap, nawala. Bakit? Nagkasala siya. Gusto niyo pa bang malaman kung ano yung kasalanan niya? Alam ko rin yun. Oo, pagka ikaw nasa gawain ka ng Panginoon, nagkasala ka, nangalunya ka, nakiapit ka, babawiin pala ng Diyos. Oo, nagkasala siya. Kilala ni Brad Sentong yun. Di ba, Brad, no? Ang galing talaga. Eh kami, matatanda na siya, bata pa. Pero pagka nagsalita siya, talagang hindi ko alam, sabi ko, parang saan kumukuha ng karunungan ng tao? Ito parang batang Jesus. Saan kumukuha ng karunungan ng tao ito? Ano yung mga sinasabi niya, saan ang gagaling? Talagang pakikinggan mo siya. Ako talaga pag nagsasalita yun, talagang pinakikinggan ko siyang mabuti. Pero sa isang iglap, nagkamali siya. Ganyan ang Diyos. Nagkamali siya, nagkasala siya sa Diyos. Kaya mahirap yung meron ka ng sweetheart, kukuha ka pa ng ibang sweetheart. Amen. Hello? Hi. Sa mga nakikinig. Kasi kasalanan yun eh. Biro mo, naglilingkod ka sa Panginoon. Kala mo, okay lang, walang nakakakita. Pero merong isang higit na nakakakita sa atin. Ano man ang ginagawa mo sa dilim, ihahandad ka ng Diyos sa liwanag. Amen. Amen. Alam nyo na wala ang kanyang karunungan, ang kanyang talino na binigay ng Diyos. Minsan pinatayo siya. Kasi hindi na siya umaatin sa gawain ni Lord. Minsan tinawag siya sa harapan.
Alam nyo, nakatayo lang siya. Para kung ano, yung, sabi ko, ganun pala talaga. Sabi niya, pasensya na kayo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sa isang iglap, binawi ng Diyos yung karunungan na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Wala na siyang masabi kasi nagkasama siya. Amen? Kaya ingat po tayo. Sayang yung oras, sayang yung panahon. Sayang yung talento na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Kung binigyan ka ng tagapagpahayag ka, magpahayag ka. Diba? Kung binibigyan ka ng Diyos na, ano ba tawag doon? Magluto ka, eh di magluto ka, wag ka lang magagalit. Oo. Kasi mawawala ng lasa yung niluluto niya, di ba? Kasi minsan bumabaksak yung takip ng kaldero. Di ba? Yan. Alam ko naman, hindi naman gagaan sa akin. Sanay lang sa akin. Eh, yun ang talento niya pagluluto, no? Kahit anong paluto mo dyan, kaya niyang lutuin. Yun nga lang, minsan high blood. Diba? Kaya marami nagtatampo sa kanya. Pero sabi ko nga, konting ano lang yan, palalagpasin natin, mga ganyan-ganyan. Kasi walang dapat maging puwang yung inis, galit, hinanakit sa puso natin. Para nag-grow tayo. Kasi sabi ng Diyos, sayang yung oras, sayang yung panahon. Amen? Kung ang talento mo ibinigay ng Diyos, pagyamanin mo yan. Kung choir ka, yung mga choir, pagyamanin mo yan. Pag sinabing may practice, pumunta kayo. Dito, hindi sa ibang lugar. Pag sinabing gano'n yung oras ng practice, kahit naiinis ka sa kasama mo, pumunta ka. Kasi makikita ng Diyos, pagka yung minsan nagkakagulo tayo, umattend ka sa gawain ng Panginoon, may practice kayo mga choir. Nagtatampo kayo, naghihinanakit kayo. Alam niyo ba yung pag-akyat nyo dyan? Sabihin mo, magpa-practice na lang ako kaysa kung saan ako pumupunta. Umaakyat pa lang kayo dyan, nabibless na kayo. Nakikita kayo ng Diyos. Amen. Kaya pagsalang nyo, gaganda yung boses nyo. Practice pa lang yan, ha? O kanina, narinig ko na kayo kumanta. Salamat sa Diyos. Amen. Hindi ba? Kahit yung isa dyan, nagtatrying hard na pakumpas-kumpas. O diba? O di ba natuto kayo? Diba? Wala tayong aasahan dito, kundi ang ating Panginoon. Amen. At yung ginagamit ng Panginoon sa inyo, pasalamatan nyo. Kung minsan masungit, kung minsan nakangiti, pasalamatan nyo pa rin yan. Kasi minsan umiiral ang pride. Amen? Yung pride, marami nang sinira yan. Pagka mataas ka, sisirain ka niya. Pero pag mababa ka, tinitignan ka ng Diyos. Amen? Kaya kung ano yung kaloob ng Panginoon sa atin, pagyamanin natin. Amen? Magtapatan tayo, sabi ng Diyos. Kung meron kayong gustong sabihin, magtapat kayo, pumunta kayo rito. Nandyan si Brother Marcelo Dacres. Magsabi kayo sa kanya. Amen? Amen. Kasi minsan ayaw niya na raw kasi minsan parang naaano rin siya pagka maraming sigalot, maraming alitan, pero walang bagay na hindi inaayos ang Diyos. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen kayo ng amen, ha? Baka mamaya, isa-isa na naman kayo nagbababaan dyan, ha? Alam niyo, ako nananahimik lang ako sa amin pag di ako naka-assign dito. Pero, ang mensahe ni Lord, minsan pinararating sa akin ang mensahe ng Diyos. Parang bigla lang siyang darating, sabi ko parang mabigat sa loob. Alam niyo, ang manggagawa ng Diyos, nararamdaman yun. Pagka nananalangin siya ng madaling araw. Amen? O sino na nag-pray ng alas 3? O yung iba, anong oras? Alas 6. Hanggat gusto niyo matulog, tulog kayo ng tulog. Sabi ni Lord, hindi man lang ba kayo makapagpuyat sa akin kahit isang oras man lang? Diba? Di ba yung mga alagad? Sabi ng Panginoon, mananalangin lang ako sandali. Teka lang, aakit siya sa sa buron. Pagbaba na, tulog yung mga alagad. Ganon tayo.
Sandali lang iniiwan ng Diyos, tulog agad. Nakalimot agad. Yung aral na tinanggap, nakalimutan agad. Amen? Kailangan lagi tayong gising. Pag dumarating yung mensahe ng Diyos, naririnig natin kung anong nais niya ipagawa sa atin. Alam nyo, ako, ewan ko kung ba't ko kayo nasasabihan. Yung pag nandito na ako, ang lakas ng loob kong magsalita sa inyo. Hindi ko alam pero dapat hinay-hinay ako kasi alam ko magagalit kayo sa akin. Magalit na kayo. Kasi sabi ng Diyos kay Ezekiel, tao pumunta ka sa lugar na yun. Sabihin mo ang pinasasabi ko sa'yo. Pag sinabi mo sa kanila ang pinasasabi ko at nakinig sila, maliligtas ka. Pero pag hindi mo sinabi ang pinasasabi ko at walang nangyari sa kanila, walang bunga, parurusahan kita. Ay, ayoko kayang parusahan, no? Kaya pag tumatayo ako dito, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng tapang. Pag tumatayo ako sa harapan, yung nais mo ipasabi sa akin, gusto ko masabi sa kanila, masakta na ang masasaktan. Amen? Parang bilising tayo. Hindi pwede yung pabebe. Pabebe lang sila, amo tayo ng amo ng amo. Ang tagal na natin sa gawain ni Lord. Dapat natuto na tayo. Amen? Amen. Ako nasasaktan ko man kayo. Sorry po sa inyo. Amen? Kasi yun ang gusto ng Diyos na marinig nyo. Marinig nyo ang tinig ng Diyos. Ang Diyos nagagalit din. Mabait ang Diyos, pero minsan nagagalit din ang Diyos. Pero hindi ako Diyos. Pinasasabi niya lang sa akin yung nais niyang ipasabi sa inyo. Amen? Para makakasama. Ano pa ang akin na pinahiram? Treasure. Yan. Sabi sa John 1:3, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi nga, lahat ng material things at lahat ng kayamanan ay bigay ng Diyos. Lahat ng ginagamit natin, lahat ng ginagasta natin, galing sa lahat kay Lord. Maliit man o malaking biyaya, galing lahat sa Diyos. Totoo ba yun? Yes. Lahat ng ginagasta natin, huwag mo sasabihin maganda yung trabaho mo, may kaya ka sa buhay, pagka kinuha ni Lord yan, wala kang magagawa. Amen? Kaya nga lahat galing kay Lord, pinapahiram lang sa ating lahat. Kaya wag tayong magmataas, wag tayong magmalaki. Kung ano ang meron sa atin, pagyamanin natin. Amen? Kung nahihirapan ka sa pagpunta rito, wala kang pamasahe, hilingin mo kay Lord, Lord, sino ba magbibigay sa akin ng pamasahe ngayon? Ayaw kong maglakad mula rito hanggang taho. Kung totoo naman yun, di ba? Kasi minsan, kulang tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya siguro yung iba natin kapatiran, siyempre nagtitipag din sila, di ba? Hindi sila pwede araw-araw nandito. Naintindihan ko naman yun. Amen. At marami rin salamat kasi mayroong dumadalo sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Pero sa pagsunod natin, kahit pinansyal pa yan, kayang ibigay ng Diyos siya. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano pa ang pinahiram ng Diyos? Yung ating katawan. 1 Corinto 6:19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? At tinanggap ninyo mula sa Diyos. Ang inyong katawan ay hindi talagang sa inyo, kundi sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahiram pa rin ng Diyos ang ating katawan. At pag may namiminta sa atin, minsan, ano sabi mo? Anong pakailan mo? Katawan ko ito. Di ba? Minsan sabi, pangit mo. Di ba? Ang taba mo. Narinig ko isang araw, sabi ni Brother Rolly, di ba? Ang asawa ko kahit hindi sexy, mahal ko yan. O, di ba? O, narinig niyo ba yun? Yes. O, di ba sabi niya, marami siyang halimbawa, di ba? Katawan natin. Kasi minsan ang katawan mo, dati nung dalaga ka, payat ako. Nung dalaga ako, payat ko.
Sino ba katulad ko kapayat? Ito, si Maribel. Ganyan ako noon. Ang payat-payat ko nung nagkaasawa na ako. Diba? Lumubo na lahat ng bihira na yung hindi ko tumataba lahat lumalaki. Yan. Pati katawan natin ay hindi natin pag-aari. Kaya pag isinoli natin ito sa Diyos, dapat glorifying. Yan. Pag sinoli mo yung katawan mo kay Lord, pag kinuha ka na ni Lord, dapat glorifying tayo. Hindi sa katutak yung tato. Diba? Diba yung katawan? Punong-puno ng tato. Yan. May drawing ng mapa sa balat. Ang dami namang papel. Kung bakit sa balat nagdo-drawing. Diba? Ang dami talaga may tato, diba? Kung tinatato sa katawan. Yan. Sabi nga, hinihiwa, nilalaslas, sinutusok-tusok. Mga naghihikaw pa ngayon sa dila, sa ilong, sa pusod. Di ba? Totoo? Di ba? Ang uso ng araw ngayon, hikaw sa tonsil. Meron ba nun? Sabi nga kung ano-ano ang iniimbento ng mga tao to destroy their bodies. Lahat ng bisyo, smoking, alcohol, pagpupuyat ng wala sa lugar. Di ba may uso ngayon? Ano ba yung vape ba yun? Di ba uso yun? Yung pagka natabi mo, sinaboy. Ano ba to? Nung una akong nakakita, natakot ako. Sabi ko, hala, ang daming uso. Binuga sa akin. Kala ko, sabi ko, oo, yung pinagano, di ba? Tapos pagbuga, ang kapal ng usok, di ba? Yun ang uso ngayon, di ba, sa kabataan. Pero dapat, nakakasira pa rin yun. Lalo na sa kabataan, di ba? Talaga si Satanas, maraming ginagawa yan para masira ang ating katawan. Ayan, pagpupuyat ng wala sa lugar. Drugs, shabu. Ayan. Nahiya akong sabihin to. Addictus benedictus, di ba? Yung mga nagsashop. Di ba? Ang daming buhay na sinira. Ang daming tahanan na winasak ng drugs. Totoo hindi? Oo, di ba? Kaya nga sinisira yung katawan. Kaya pagka sira ng isip ang katawan, ano makikita mo dun sa nanulong sa drugs? Di ba? Wala na. Gulay na. Kung ano-ano yung hinuhuli, wala namang hinuhuli. Di ba? Oo. Nakakamatay yan, nakakasakit. Kasi sinira ang katawan ng utak ng gamot. Amen? Kaya nga pinahiram lang yan. Dapat pag sinuli natin, glorifying. Pag kinuha na tayo ng Diyos, dapat glorifying tayo. Glorifying ba kayo? Hindi na talaga nila sumagot, parang hindi. Sabi nga, wala tayong karapatang sirain ang hindi atin. Kahit na ang ating katawan. Sabi nga, okay na ang mukha, magpapatapos pa ng ilong. Babawasan ng lips. Yan. Magpapalaki ng boobs, ng puwet. Kung minsan nagiging sanhi ng kamatayan. Totoo hindi? Totoo. Di ba maraming namatay? Di ba? Yung nagpapa-iniksyon, nagpapalipo. Di ba? Okay na yung katawan. Ang ganda na. Gusto pa, mas gumanda pa. Di ba? Tama na yung mukha natin. Di ba? Yung mga kabataan ngayon, ang daming nakakahiligan. Pati mata, nilalagyan ng kulay. Pati ngipin, nilalagyan ng kulay. Di ba totoo? Ang dami talagang pagbabago sa mundo natin ngayon. Amen? Yes. Kaya dapat pagyamanin natin kung ano ang pinahihiram sa atin ng ating Panginoon. Amen? Ano pa ang pinahihiram sa atin ng Diyos?
yung ibang tao. Pinahihiram din sa atin ng Diyos yan. Other people. Yan. Sabi dito, we are also stewards of other people under our influence and authority. Yan. Genesis 4:9. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan si Abel? Hindi ko alam tugon niya. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Ang salita ng Diyos. Palakpakan natin. Sabi nga, tayo ba ay tagapag-alaga ng ating mga kapatid? Uy, tagapag-alaga ba kayo ng mga kapatid nyo? Kapatid sa pananampalataya. Amen. Amen kayo ng amen dyan, tapos galit-galit kayo. Sabi nga, tayo ba'y tagapag-alaga ng ating mga kapatid? Yes na yes. Kung meron tayong influence o authority o leadership, we must be responsible for it. Yan. Because it is a ministry of stewardship. Yan. Hindi mo ginagamit ang mga tao na nasa ilalim mo para sa sariling kapakanan. Yan. Hindi mo sila pinakikilos para lamang sa sarili mo. Dahil yan ay maling pamumuno. Yan. Leadership is to drive and lead people to Christ and to assess them to get there as quickly as possible. Yan. Pag leader ka, kaya mong pakibagayan lahat. Amen. Kaya mo silang tatunguhan. Kahit matitigas ang ulo, kaya mong makipagsayaw sa kanila. Hindi pwede ang leader magagalitin. Hindi pwede ang leader na may sariling agenda. At kung nagagalit man ang leader nyo, tatanungin nyo rin siya kung ba't siya nagagalit. Baka tayo naman yung may kasalanan. Amen? Kaya sabi nga, pasakop kayo sa namumuno sa inyo. Merong namumuno sa atin. Kung meron tayong kailangang itanong natin sa mga tao rito na nandito sa pumunta kayo rito, makipag one-on-one kayo kay Brother Tony. Kasi siya lang naman yung nandito, si Brad Sendong, si Brother Dado. O di ba? Kung meron kayong kailangan malaman sa kanila kayo magtanong. Amen? Para hindi tayo nagkakagulo. Amen? Kasi ang leader, maunawain, mapagpakumbaba, hindi magagalitin. Eh kung ang leader mo laging galit, sasama ka pa ba? Hindi na. Hindi raw. Ano ba? Hoy, kahit nagagalit yung leader nyo, siya yung nagpalakas sa inyo noon. Nung hindi pa siya magagalitin. Kasi kaya siya naging magagalitin kasi patitigas ang ulo nyo. Oo. Huwag nyo siyang iiwanan. Kung meron kayong leader na hindi nyo makasundo, makipag-usap kayo sa kanya. Yan. Amen? Amen. Hindi yung galit na yung leader nyo, di pa tayo sa kabila, doon na lang tayo. Ayaw kong kasama yan. Lagi na lang galit, lagi na lang inis. Tanungin niyo siya kung may pinaguhugutan siya ng galit at inis. Kasi baka minsan, ang tao minsan may problema dito. Walang tao, walang problema. Lahat meron. Kasi minsan, agad tayo yung nagpapasya agad tayo, nagdideklara agad tayo ng giyera. Eh, hindi naman dapat. Dapat nagtatanong muna tayo. Yan. Sino coordinator dito? Taas ang kamay. Meron pa kayong member? Sa ano po namin kasi si Sister Betty. Ako po sa Tambunting Coordinator. May member po ako kaso hindi ko maayano dito kasi nga. Oo, pandemic. Okay lang yun. Sabi ko ang sabi ko po pagka may venue na kami. Nakasama ko kayo. sila. Pero nagbababa na kayo. Opo. Yan. Kaya nga, di ba? Mahalin din nyo yung mga nasasakupan nyo.
Tsaka yung may mga sariling coordinator, pasakop kayo sa mga coordinator nyo. Kahit nakakainis sila, pasakop kayo. Huwag nyo silang iiwanan. Oo, hindi iniiwanan yung leader. Pananagutan nyo yan sa Diyos pag iniwan nyo yung leader nyo na namang hihina. Hindi totoo yun. Totoo yun. Yung leader nyo, kahit minsan nakakainis siya, nakakasama ng loob, huwag niyo siyang iiwan. I-comfort niyo pa rin siya. Amen. Pasakop kayo sa kanya. Huwag niyo sasabihin, hindi na ako makatiis dyan. Lilipat na ako sa ibang coordinator. Maraming ganon. Di ba? Meron ganon. Lumilipat ng ibang coordinator kasi ayaw niya sa coordinator niya. Dapat hindi ganon. Hindi iniiwan ng coordinator. Ang coordinator, minamahal yan. Gano'n pa man kasungit yan, kabait yan, hindi yan iniiwan. Amen? Amen. Yan na, tatandaan niyo yan. Yan ang mabuting pamamahala. Sabi nga, wala tayong iwanan, sama-sama tayo sa hirap at ginawa. Amen? Amen. Ano pa ang pinahiram sa atin? Trabaho, occupation. Genesis 2:15. Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Ang salita ng Diyos. Palakpakan Salamat natin sa ang Panginoon. Diyos. Nang likhain ng Diyos si Adan, binigyan ito ng kaalaman. Ang ating trabaho ay pananagutan natin sa Diyos. Yung ating trabaho, yun ang role natin sa buhay. Sa pamilya, sa lugar ng ating trabaho, sa simbahan, sa ministry, lahat pananagutan natin. So, pag binigyan ka ng trabaho ng Diyos, magtrabaho ka lang. Huwag kang manghingi ng sweldo. Amen? Amen. Kung aseret ka, magtrabaho ka lang. Huwag kang reklamo ng reklamo. Ayaw ko na rito. Lagi nakatayo. Ikot ng ikot. Diba? Mga aseret. Yan ang trabaho mo. Diba? Yan ang binigay sa'yo. Kung sa attendance ka, pagsikapan mo, bilangin mo kung ilan yung umatin. Diba? At kung yung wala, siyempre, magpapaalala ka, laging wala ito. Amen? Kasi dati ganun eh, yung attendance, di ba may bilang yan kung ilan yung hindi uma-attend? Tayo walang ganun na ngayon, di ba? Kaya hindi minsan hindi na natin alam kung sila na yung hindi uma-attend. Kaya nga, wala nang sound. Alobat na. Kaya nga. Hello? Kung ilalagay ka sa posisyong magka-guidance prayer ka, gawin mo. Kung tagapagpahayag ka, sumunod ka. Sumunod ka kay Lord. Kung choir ka, kumanta ka. O sino choir dito? Kumakanta ba kayo? Ba't ilang araw kayo wala rito? Ano podcast? Ang higpit. O kala nyo, di ko alam ha. Kung choir ka, pinili ka ng Diyos na maging choir, kumanta ka. Huwag kang angal ng angal. Kung ano inuutos sa inyo, gawin nyo. Yan. Kung tagapagturo ka ng choir, gawin mo ang part mo. Kailangan may pasensya, hindi magagalitin. May pagpipigil sa sarili. Pag gumaganap ka sa gawain ng Diyos, gawin mo. Sundin ang buong husay. Huwag emote ng emote. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Amen. Emote ka ng emote. Sabi ni Lord, emote ka ng emote, di wala akong blessing. Lagi ka na lang emote ng emote. Kasi minsan, nasa gawain ka na ng Panginoon. Kapag nandito na tayo, gawin na natin yung
boses natin. Amen. Amen. Pag may nagpulong sa inyo, doon tayo. Huwag kayo papayag. Dito lang tayo. Amen. Amen. Oo, dito lang tayo. Dito tayo tinawag ng Diyos eh. Oo. Huwag tayo pa iba-iba ng ng venue. Alam niyo yung venue nyo dito. Kung kakanta tayo, dito tayo kumanta. Alam niyo, pag maayos, tignan nyo, ang ganda ng kanta nyo kanina ha, narinig ko kayo. Yung nagpa-practice kayo, napanood ko, ang ganda ng boses nyo. Kasi walang distraction. Amen. Amen. Diba? Pag may distraction, magulo. Ang papangit ng boses nyo, papunta sa south, papunta sa north. Sundin nyo yung tagapagturo nyo. Amen? Amen. Kasi pag sinusunod nyo yung tagapagturo nyo, si Lord yung sinusunod. Amen. Hindi yung marunong ka pa sa tagapagturo. Amen? Oo, ganun lang yun. Pinahiram sa'yo ng Diyos yung boses mo, gamitin mo kay Lord. Sabi nga, alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Aayusin niya ang buhay natin. Kasi sa pag-awit mo, sa pagkanta mo sa Diyos, kahit hindi maganda ang boses mo, pagagandahin niya ng Diyos. Amen. Alam niyo, anak ko si Bernard, choir yun. Hindi maganda ang boses nun. Nanay na ako ha. Hindi maganda ang boses nun. Parang kulong. Parang kulong na sa bag. Baka nanonood siya. Sorry. Pero alam mo sa tagal, kung sa tagal, naiiba. Kasi, nagpo-choir siya, alam niyo ba, madaling araw pa lang. Kasi a-attend, di ba? Pag Sunday, a-attend tayo. Alam niyo, pag nagising siya, gising na rin kami lahat. Kasi kanta siya ng kanta. Wala siyang tigil kakakanta. I worship. Oo, kanta siya ng kanta. Pag-gising niya, kung ano-ano kinakanta niyang nagwo-worship kay Lord. Hindi niya alam, nagising na kami lahat. Kasi ang lakas ng boses niya, kala niya mahina lang. Oo, nung una siya nagkukwire, gano'n. Hindi maganda yung boses niya. Pero pag sumusunod pala kay Lord, kayang pagandahin ni Lord yung boses niya. Ngayon, okay na yung boses niya. Sabi ko, nakakakanta ka na ng, oo nga, nagsosolo ko ako. Wow! Level up na siya. Kaya, kahit di maganda yung boses, kumanta tayo kay Lord. Ako nga gusto kong kumanta eh. Kaya lang, hindi ako pwede. Hindi maano yung boses ko. Pero gusto ko, kumakanta lang ako ng isa kay Lord. Pagka nahihirapan ako, kumakanta ako kay Lord. Pag may problema ako, kumakanta ako kay Lord. Di ba sinabi ko na sa inyo, pag nag-iintay ako ng sasakyan, kumakanta ako kay Lord. Oo. Kasi gusto ko marinig ako ni Lord na kailangan ko yung tulong niya. Amen. Kaya kung nahihirapan kayo sa gawain para kay Lord, kumanta lang kayo ng kumanta kay Lord. At dinirinig ng Diyos yung mga awit niyo. Amen? Amen. Pero bago dinggin ng Diyos yan, makita sa atin yung kababaan. Amen? Alisin natin yung pride, yung pagmamataas, yung kanya-kanya, pagkampi-kampi. Makikita nyo, aayusin lahat ng Diyos yan. Amen. Amen. Oo, pasakot tayo. Kung sino yung tagapagturo nyo, magturo kayo. Kung umakyat dito ang ating kapatid, batiin nyo. Yakapin nyo. Pag umakyat siya dito, yakapin nyo. Huwag nyo lang kikis. Kasi, pangit tignan. Kasi, di ba lalaki? I-welcome natin. Oo, walang masamang tinapay sa mga taong nagbabalik sa ating Panginoon. Amen. Amen? Pero yung kung kayo, nandito kayo, umaawit kayo, huwag kayong umawit sa iba. Hindi natin kagrupo. Dito lang tayo sa grupo natin. Kahit pa lumipat kayo sa ibang lugar, SJM. Kung gusto kayo, kinukumbida kayo,
pumunta kayo. Pero kung hindi kayo kinukumbida, huwag kayong pupunta. Amen. Intayin yung kumbidahin kayo. Amen. Huwag tayo magpapatiuna kasi baka ayaw ng Diyos ng ganun. Amen. Pagka iniimbitahan kayo, punta naman kayo sa amin. O paalam kayo rito. Nandito lang si Brad Sentong, si Brother Tony. Paalam muna tayo. Pasakop tayo sa namumuno sa atin. Meron na ngayon. Huwag ka manguna dyan. Aayusin natin sila. Amen. Kasi minsan, maalagwa lang sila kasi walang nagsasalita. Walang nagpapayo. Minsan nagsasalita tayo, galit tayo. Dapat hindi, mahinahon ang salita natin para makinig sila. Amen. Amen. Hindi yan makukuha sa unang bugso, pangalawang bugso. Kailangan din yung mahabang pasensya. Eh kung wala tayong tiyaga, wala tayong pasensya, hindi lalago ang ating gawain. Amen. Magkakagalit tayo, magkakabaha-bahagi tayo. Amen. Pero kung nandyan tayo, nagtutulungan, nagkakaisa, bibigay ng Diyos yung mga hinihiling natin. Amen? Amen. Yun lamang po at magandang umaga sa ating Panginoon. Love offering po tayo. Hirap magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y mapagpalain lubos. Binatihan doon ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba at pagpupuri. Mabigay ng maikala sa ating Panginoon, mabigay ng maigala sa ating Panginoon. Purihin natin siya, at sambahin ang ngalan niya, na may kagalakan sa puso. Alleluia. Ako may kasunod pa kasi nagagalatan ako. Hindi ko kayo binobola ha. Maganda talaga. Oo. Di ba? Merong ano no? Meron na silang ano. Hindi ka gaya ng dati. Sige po, tayo na po tayong lahat. Panginoon, muli maraming salamat sa mensahe mo sa aming lahat, Panginoon. Nanawa, maging mabuti kami namamahala sa aming nasasakupan, Panginoon. Bigyan mo kami ng kababaan ng loob, Panginoon, kalakasan, katapangan, Panginoon, upang patuloy namin matupad ang pinag-uutos mo sa amin. Sa oras na ito, Lord, narito kaming lahat, patuloy kami nagkakamali ng tutunan. Alam mo naman ang aming puso, alam mo naman ang aming isip. Huwag mo tignan, Lord, ang aming mga pagkukulang, ang aming mga kasalanan. Huwag mo tignan mo, Lord, ang pananampalatayang inunin mo sa aming mga puso. Na patuloy mo kaming babaguhin, Panginoon. Sa patuloy naming pagsunod, Panginoon, sa patuloy naming paglilingkod sa iyo. Babaguhin mo kaming lahat, Panginoon, sa pag-awit namin ng Change My Heart, O God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God.
my heart, oh God. May I be like you. You are the Father. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the Mother. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. May I be like you. Opo, Panginoon, maraming salamat. Nawa, patuloy mong palitan ang aming mga puso, Panginoon. Pusong hindi nagbabago, Panginoon. Hindi puso nagmamalaki, nagmamataas, Panginoon. Nawa, Lord, nawa, mamalagi ka sa aming mga puso, Panginoon. Manaman namin ang kapangyarihan mo. Na ikaw ang aming Diyos na sinusundan. Ikaw ang aming Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Kaya, Lord, patuloy mong palitan ang mga puso namin. Na kung minsan, Lord, laging naiinis, nagagalit, Panginoon. Pero alam ko, Lord, patuloy mo kaming mabuti. Kaya, Lord, sa oras na ito, patuloy mo kaming patawarin, Panginoon. Nakalinisan mo kami mula ulong at ilalim na aming talampakan. Lalong-lalo na, Lord, ang aming mga puso. Linisin mo ito, Panginoon. Sa pag-awit namin ng Lord, for all my sin, I pray this, Lord. Lord, for all my sins, I'm really sorry. Forgive me for offending you, my God. Lighten up my ways and guide me always. Jesus, oh my God, my Savior dear.
na namin binigay ng sorry sa inyo, Lord. Pero patuloy pa rin kami nagkakamali at natutulong. Kaya Lord, sa oras nito, nananalig kami, Lord. Sa aming pagtawid, Panginoon, patuloy mo na kami pinatawan. Patuloy mo na nilinis ang aming mga puso at isipan. Sa oras nito, Lord, maraming salamat. Maraming salamat. At patuloy ka namin papupurihan, Panginoon. Patuloy ka namin pasasalamatan. Pupurihin namin ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Nawa, Lord, sa oras na ito, nawa patuloy ka magpadama sa amin lahat. Narito ka, Panginoon. Hawakan mo, Lord, ang aming mga kamay ng mahigpit sa pag-awit namin ng glorified name. Father, I love you. Glorify thy name in all the earth.
Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. We praise you, Lord. Holy Spirit, Panginoon, sa oras na ito, patuloy namin tinataas sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin sa oras na ito. Sabi mo, Panginoon, magkaroon kami ng gabuti ng uspas ang pagmamahal ng pananampalataya. Ano man ang pinili namin sa oras na ito magkakaroon. Patuloy ko itinataas sa iyo, Lord, ang pagdating ng servants of Jesus and men. Lord, lahat ng aming mga leaders, elders, miyembro, coordinators, workers of God, patuloy ko silang itinataas sa iyo. Lahat ng aming ministry, ang aming choir, Panginoon, patuloy ko silang gabayan, Panginoon. At Lord, patuloy ko itinataas sa iyo ang aming spiritual director, Reverend Father Ray Castro. Patuloy ko siyang gabayan, Panginoon. Siyang mababayaan, huwag ko silang iiwanan, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, patuloy ko tinataas sa iyo ang lahat ng humingi ng panalangin, Panginoon. Pagig ito'y nasa ospital o nasa kanilang tahanan, Panginoon. Patuloy ko tinataas sa iyo, Panginoon, si Carmelita Gamboa, Panginoon. Helen ng San Andres, Pawamono Marcelo, Yubilin Alinan, Rosalia Gumlin, si Nida Bayona at si Juanito Bayona, si Oriana Torres, Olga David, Iris Amado, si Aida Noda, si Josie Espirito, Melvin Arbilio, Melvin Castro, Anthony Marcelo, Lisa and Mark Perico, si Sinaida Quintos, at si Esther Acosta. Ganon din, Lord, ang aming kapatid na si Rafael Salvabaro, si John Garcia, si Fortunato Ortiz Jr., Melissa Candelario, si Rose Agbayani, Mirna Laison, Ami Samantha, at si Lilita de la Cruz na may breast cancer, Panginoon. Lord, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Patuloy mo silang pagalingin, Panginoon. Ganon din si Roger Bolones na may bukol sa mukha. Si Apolinario Rio Gofrin, Emily de los Reyes, si Marby Albacete, ganon din si Corazon Jeronimo na may upo, si McLarence Camiral, Ermelinda and Virgilio Handas, Yoli Mangilit, Michael Loranza, si Remedios Manuel, ganon din si Armando Gomero, nawa ay magkaroon siya ng total recovery. Ganon din aming kapatid si Arlina Rag sa kanyang special intention. Si Dorotea Santos II na nawa maging negative ang kanyang swab test. Si Merlin Morete na may sisa breast. Si Tyra Nicole Julio na may lagnat, Panginoon, patuloy silang palakasin at pagalingin. Si Sheila Baral na may breast cancer. Arceli Bugtong, patuloy na palakasan at pagalingin. Rosalina Angel, ganon din si Donna Sabemo na maliwanagan ang kanyang isip kay Lisa Jr. Ganon din si Melchora Rojas, Panginoon, na nawawala ng pag-asa. Si Orlando Ganya, Panginoon. Tricia May Bernardo, Natividad, si Manes Marceliana na nasa ospital dahil sa stroke. Ganon din si Dominga Driada na diabetic, sakit sa baga at mahina ang kidney. Ganon din, Panginoon, tinataas ko sa iyo na nawa makasurvive sa problema ang PIR, ang ASA, San Miguel Trading, si Angelito at Jocelyn San Miguel. Nawa, Lord, pipuin mo, Lord, na nawa maayos ang kanilang bills sa PIR, Panginoon. Ikaw na po ang bahala. Ganon din, Panginoon, para sa kaluluwa ng aming kapatid na namayapanan, ng aming kapatid na si Eddie Santos, Lord, alam ko, kapiling mo na siya sa iyong kaharian. Kay Lord, maraming salamat sa lahat, Lord, ng mga biyaya na pinagalo mo sa araw na ito. Unang-una, Lord, ang kagalingan ng mga kapatid kong may mga karamdaman, Panginoon. Lord, ikaw ang aming dakilang paggagamot sa oras na ito, Lord. Patuloy mong padaluin ang banal mong Espiritu Santo sa aming lahat. Halina, Espiritu Santo. Espiritu Santo, ilahad
awitin natin ang Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo at ang ating kaliwang kamay, idantay po natin sa ating katawan na may karamdaman. Manalig tayo sa oras na ito. Ang Diyos ang siyang nagpapagaling sa oras na ito sa pag-awit natin ang ganito. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. You are the God, God healeth thee. You are the Lord my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord your healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord my healer. You send your word and heal my disease. You are the Lord my healer. Ako ang Diyos na nagbibigay sa'yo ng kagalingan. Sa wika mo, ikaw ay gagaling. Ako ang kagalingan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa akin ng kagalingan. Sa wika mo, ako ay gagaling. Ikaw ang kagalingan. Sa wika mo, ako ay gagaling. Ikaw ang kagalingan. Opo, Panginoon, maraming salamat sa kagalingan na ipinagkaloob mo sa amin lahat. Ganun din, Lord, sa
Panalangin namin sa iyo, Panginoon, lahat ng hirapang anak ko, Lord, na idapat mo na sila sa oras na ito. Extend po natin ang ating kamay sa ating natutunin. Namamala na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras na ito. Maraming salamat, Lord, sa mga taong nag-ahandog para sa iyong piging, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy mong ibalik sa kanila ito ng siksik, liklig at nag-umapaw pa, Panginoon. Lord, maraming salamat. Nawa, Lord, lahat ng nagbigay, Panginoon, pagpapalain mo sila, Panginoon. Lord, maraming salamat. We praise you, we glorify Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Agitin po natin ang thank you, God. Thank you, God, for sending Jesus.